Bago pa man nauso ang mga mobile games, ako ay adik sa Counter-Strike at Dota. Ito ay madalas kong laruin sa may computer shop di kalayuan sa amin. Ako ka nga pala si Dave, engineering student sa isang pampublikong eskwelahan. High school days pa lang, tambay na kami sa kilalang computer shop sa bayan. Halos doon na rin kami kumakain, ramen, pansit canton, at iba pang instant meals. Those were the days, pero kahit masaya ang alaala, meron din akong nakakatakot na kwentong baon. Ang computer shop na iyon ay maliit lang, pero laging puno ng tao. Dalawang linya ng mga computer ang magkaharap, at sa dulo ay isang maliit na mesa na may instant noodles at soft drinks na binibenta. Ang ilaw ay fluorescent at medyo mahina, kaya't laging parang may kaunting kadiliman kahit tanghali. Ang sahig ay gawa sa tiles na medyo nadudulas dahil sa alikabok na halo ng putik mula sa sapatos ng mga customer. Nung minsan, ginabi na ako maglaro ng Counter-Strike sa computer. Sa kalagitnaan ng matinding bakbakan, suot ng headphones at abala sa laro, narinig ko ang isang boses mula sa headphones ko. "Kuya, anong oras na?" Tanong ng boses, napakunot-noo ako. Akala ko teammate ko ang nagsalita. Saglit kong tinanggal ang headphones at tumingin sa paligid, pero wala namang kakaiba. Sinagot ko na lang ang tanong, 8:45 PM. Ibinalik ko ang headphones at tinuloy ang laro. Maya-maya, narinig ko ulit ang boses. "Kuya, anong pangalan mo?" Nagulat ako. Hindi iyon boses ng sino man sa mga kakilala kong kasabayan maglaro. Bata ang tunog ng boses, parang 7 o 8 taong gulang. "Dave," sagot ko nang walang ingat. Iniisip na baka isa ito sa mga tambay na nagbibiruan sa voice chat. Ngunit pagkatapos kong magsalita, naramdaman ko ang bigat ng katahimikan sa laro. Wala nang sumasagot sa chat. At saka muling nagparamdam ang boses. "Dave, bakit ka nandito?" Napahinto ako. Naglalaro lang," sagot ko, pilit na hindi nagpapahalata ng kaba. Tumunog ang baril sa laro, ngunit tila nawala na ako ng interes. "Dave, hindi mo ba alam na hindi ka dapat nandito?" Malamig at mabagal ang tanong ng boses. Napatingin ako sa orasan ng computer. 8:40 pa lang. Nang bumalik ang tingin ko sa screen, namatay ang karakter ko sa laro. "Sinong nagsasalita?" Tanong ko sa microphone, pero wala pa ring sumasagot. Muli akong tumingin sa paligid. Wala namang kakaibang nangyayari sa shop. Ang ibang mga naglalaro, abala pa rin sa kanilang ginagawa. Maya-maya, narinig ko ulit ang boses. "Dave, gusto mo bang makita ako?" Biglang nanlamig ang mga kamay ko. Tumayo ang mga balahibo ko sa batok. Napatingin ako sa likod, ngunit wala akong nakita. Tumutok ulit ako sa monitor, at doon ko napansin na nag-iba ang laro. Ang mapa ng Counter-Strike, na dati kong nilalaro, ay naging madilim. Wala nang ibang player, ako na lang mag-isa sa game. Nagpatuloy ang boses sa headphones. "Dave, lumingon ka." Hindi ko magawang sundin ang sinabi niya. Nanatili akong nakatitig sa screen, pero ang peripheral vision ko ay nagsasabing may kung anong nakatayo sa likod ko. "Dave, bakit hindi ka lumingon?" Patuloy ng boses. Sa pagkakataong ito, naramdaman ko ang malamig na hangin sa batok ko. Napilitan akong huminga ng malalim at dahan-daang tumingin sa likod. Wala akong nakita. Pagbalik ko ng tingin sa monitor, naroon na ang mukha ng bata. Mapatla ito, ang mga mata ay parang butas na itim. Nakangiti siya, pero parang hindi masaya ang ngiti niya. Parang ngiting ng aasar, o kaya'y nang aanyaya ng kapahamakan. "Dave, bakit ka nandito?" Tanong niya ulit, pero sa pagkakataong ito, mas malalim ang boses niya, parang may kasabay na ibang boses, isang mabigat at nakakatakot. Hinaila ko ang headphones mula sa ulo ko at tumayo. Iniwan ko ang laro at nagmadaling nag-impake ng gamit. Habang palabas ako ng shop, napansin ko ulit ang lumang litrato na nakasabit sa tabi ng pinto. Larawan ito ng mga naunang kliyente ng shop, ayon sa nakasulat. Pero may isang detalye na nagpahinto sa akin. Isa sa mga bata sa litrato, ang batang nakaputi na nakita ko sa screen. Tumayo ang balahibo ko. Agad akong lumabas ng shop at hindi na muling bumalik. Hindi ko na din binanggit kahit kanino ang nangyari sa gabing iyon. Lumipas ang mga taon, pero hindi ko pa rin nakakalimutan ang boses ng batang iyon at ang malamig na tanong niya. Kung bakit ko daw pinili ang lugar na iyon nung gabing iyon. Hindi ko alam kung bakit, pero tuwing naaalala ko siya, pakiramdam ko, dapat akong magpasalamat na nakaalis ako ng buhay. Hanggang ngayon, iniisip ko, ano kaya ang mangyayari kung hinintay ko ang 9:00?